Kumusta po OTG friends? And welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go. And for today's video, tungkol ulit ito sa skills assessment dito sa Australia. And if you're interested, please keep on watching. Ayun nga po, bali may tanong po ang isa sa mga OTG friend natin, subscriber, si Roberto Junior Liwaw. Yan, sana tama yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan mo. Tinatanong niya po kung pwede daw po niyang unahin yung skills assessment. Ha? Kaya po, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ngayon, ang sagot po dyan sa tanong na yan ay yes, pwede. Pwede nyo pong unahin ang skills assessment. Ngayon po, ngayong panahon na to, 2025 at saka ng mga ilang taon na rin nakakalipas, may mga employer, may mga migration agent na tinatanong kung nakapag-skills assessment na. Ha? Kasi nung panahon ko, nung time na nag-apply po ako dito, medyo sa last part ko na yan ng process ginawa. Ayan, makikita niyan, may video ko diyan nung aking timeline kung ano yung ginawa ko. Bale, interview muna, tapos mga police clearance, ganyan, no? Ngayon, may mga employer na ngayon na tinatanong nila kung sa interview pa lang, sa interview process, tinatanong na agad nila kung meron na kayong positive skills assessment na sa panahon ng pag-apply nyo. Ngayon, meron po kayong dapat tandaan. Ito ang advice ko sa inyo, medyo timingan nyo lang kung kukuha kayo ng skill assessment. Kasi po, may validity ito. May validity ang skills assessment. Alam naman po natin, or sa mga hindi po nakakaalam, na medyo may kamahalan ng pagkuha ng skills assessment. Sa previous video po natin, makikita nyo doon kung magkano ang nagagastos sa skills assessment. Ngayon, kung uunahin nyo siyang kunin at dumating yung outcome, date of outcome, halimbawa ngayong araw na to yung outcome, January 19, 2025. Ang validity po ng inyong skills assessment ay 3 years from the date of outcome. Ngayon, kung dumating siya ngayong araw na to, bali, lumalakad na yung oras niya. Lumalakad na yung validity ng skills assessment nyo. Ngayon, sana within that 1 or 2 years o bago ma-expire yung inyong skills assessment, makahanap na agad kayo ng sponsor or ng employer at makarating na kayo agad dito sa Australia. Ngayon, initially, ang ibinibigay na kontrata ay 2 years. Kasi yung unang offer employment, kadalasan yan 2 years ibinibigay. Ngayon, para hindi masyadong marami yung ma-expire agad yung skill assessment nyo. Yun lang po. Kaya yun ang sagot. Kung ang sagot po sa tanong nyo ay kung pwedeng unahin ang skill assessment, pwede po. Pwedeng unahin. Kung siguro naiinip si kuya, si chef, naiinip, unahin mo na po. Kasi ngayon medyo matagal din ang proseso case to case basis. Kasi ako nung nag-skill assessment ako noon, parang 1 month lang check ko parang 1 buwan lang lumabas na yung outcome ng sa akin. Pero meron tayong mga OTG friends na inaabot ng 7-8 months bago lumabas yung kanilang outcome. Kaya yon, case to case basis po. Yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Pwedeng unahin, pero tandaan nyo na may validity siya.
3 years from the date of outcome. Okay? Sana po ay nakatulong at kung nagustuhan nyo ang video natin ay don't forget to subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na video. Bye-bye and God bless!